Tara, Iloilo tayo! Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, pupunta tayo sa City of Love, Iloilo City. Ayan, night flight tayo papunta sa Iloilo gamit ang Philippine Airlines. PM ang alis natin dito sa Terminal 2. Kaya tara, samahan nyo ko habang nag-iintay ako ng boarding hanggang landing. Na tayo sa boarding, and in a few hours, ayan, punta na po tayo sa Iloilo. Ayan, thank you so much na nagbigay ng racket. At mabivisit ko na rin, isa sa mga gusto kong puntahan dito sa Pilipinas, ang Iloilo. Solo flight ako ngayon. First time ko mag-fly ng solo, so medyo nakakakaba pero masaya din. Ayan, kain muna, nagugutom ako. Excited na talaga ako sa ating 3 days and 2 nights adventure. Hindi lang kasi masasarap na pagkain, kundi cultural sites at beach trips ang ma-experience natin sa Iloilo. Ayan, boarding na tayo guys. So any moment now, we are going to fly to Iloilo. Woo! Excited! Mabuhay Miler sa patuloy na pagtangkilik sa ating itinatanggap sa ating lipad dito sa Philippine Airlines. Aming buong pusong pasasalamat. Thank you. Thank you. At landed na tayo guys dito sa Iloilo International Airport. And it's currently 10:45 ng gabi. So dahil late na, mag-overnight stay muna tayo sa Red Doors Aurea para makapagpahinga bago ang full adventure. Remaining passengers, all remaining passengers of Philippine Airlines, flight PR 214. Mr. Jacob Mr. Jacob.
At nag-book na din ako ng Grab para safe at komportable ang pagpunta natin sa ating tutuluyan. Hindi pa sir sa likod. Ha? Hindi pa luggage sa likod. Ito, kanya halit lang naman siya. Special shoutout pala sa ating Grab driver na si Boss Jimmy. Ayan, nalaglag pala kasi ang aking mic sa kanyang sasakyan. So he made an effort para masoli sa akin yun. Thank you so much. Ayan, I-appreciate ka. Thank you so much, Boss Jimmy. At yan, at nandito na tayo sa ating tutuluyan. Ang Red Doors Aurea sa Haro, Iloilo. Ayan, simple, tahimik at komportable ang stay ko dito. Ayan, sakto lang para sa pagre-recharge before the fun begins. And I booked this at Agoda for only 600 pesos plus. So okay na siya for its price. A few moments later. Good morning, Iloilo, and we are going to start the day early. Ayan, sabay-sabay tayong tuklasin ang ganda ng Iloilo. But first things first, kakain muna tayo ng breakfast. So samahan niyo ako as we start the day touring Iloilo City. Yeah, we're going to Festive Walk. Ayan, mag-jeep lang tayo. Jeep daw or bus. Ang Mega World Festive Walk Iloilo ay isa sa pinakabagong lifestyle destinations dito sa city. Opened in 2018, part ito ng Iloilo Business Park na ginawa ng Mega World. Dito mo makikita ang mix ng high-end shops, restaurants, cafes, and even cinemas. Meron ding open-air area called Festive Walk Parade na parang BGC vibes. Perfect for nightlife, live music, and chill hangouts with friends or family. At nandito na tayo sa terminal ng jeep kung saan tayo sasakay. Nandito to inside the Festive Walk. Ito po yung sasakyan natin pupunta sa ating unang destination, which is the Molo Plaza. Nandito na tayo ngayon sa ating next destination, ang Molo Mansion, isa sa pinaka-iconic at historical na bahay dito sa Iloilo. Alam nyo ba, itong mansion na ito ay tinayo noong early 1920s para sa Yusay Consing family, isang prominenteng pamilya dito sa Molo.
Pero noong 2014, nabili ito ng SM Group. Instead na gibain or gawing commercial mall, pinireserve nila yung structure at ginawa itong isang cultural heritage site. Ngayon, makikita mo sa loob ang Kultura Shop kung saan mabibili ang mga handmade crafts, delicacies, local textiles at iba't ibang pasalubong proudly made by Ilonggo artisans. At syempre, sa labas ng mansyon, may makikita tayong acoustic performer kasi nandun yung mga food stalls at cafes. May mga kapihan, samgyup spot at street food stalls na super chill. Pwede kang magmerienda, mag-coffee, or mag-samgyup habang ini-enjoy ang ganda ng mansion art garden area and of course while listening to the acoustic performer. At dahil gutom na rin ako, I decided to eat here at Luna's to try the world-famous bolo soup. And of course, ang walang kamatayang tapsilog. At right across the Molo Mansion ay makikita natin ang Molo Plaza kung saan nandoon ang Molo Cathedral. Katapat ng simbahan ay makikita mo ang Molo Plaza, a relaxing open space with fountains, benches, and heritage lamps. It's perfect for a quick stroll or tambay with friends. Sa gitna ng Molo Plaza ay makikita mo ang isang dome or gazebo. It is surrounded by Greek-style female statues representing muses or virtues, a symbol of beauty, grace, and wisdom. At ito naman ang Molo Cathedral or St. Anne Parish na itinayo noong 1831. Is known as the Feminist Church dahil halos lahat ng saints sa loob ay babae. And inside the cathedral naman is made of coral stones and Gothic architecture. It's one of the oldest and most iconic churches sa Iloilo.
And our next destination is the Miagao Church, or the Church of St. Thomas of Villanova. It was built in 1787 by the Spanish Augustinian friars. And inside, makikita mo yung makakapal na limestone walls. Ayan, design dito to protect against pirates ka-invasion. Imagine, it also serves as a fortress during attacks. Bagamat ilang beses na itong nasira dahil sa sunog, lindol at tigmaan, patuloy rin itong nire-restore para mapanatili ang ganda at kasaysayan. Noong 1993, idineklara itong isang UNESCO World Heritage Site kasama ng iba pang Baroque churches sa bansa. Isa ito sa mga halimbawa ng Filipino Baroque style, pinaghalong banyagang arkitektura at lokal na kultura. At i-check out nyo yung labas, sobrang intricate. It shows St. Christopher carrying the child Jesus surrounded by local elements like coconut trees, papaya at rice plants. And symbolic ito ng pagsasama ng Spanish Catholic and Filipino culture. Ang meaning nga pala ng Christopher is bearer of Christ, at sa kanya po ako ipinangalan. Hindi kay Christopher De Leon. At tayo ngayon ay nagbabalik sa Iloilo Business Park. At sa harap ng Emperador Museum o Casa de Emperador ay mayroong isang napakalaking bronze monument ng isang historical hero. Ang statue na ito ay si General Martin Teofilo Delgado, ang leader ng Rebolusyong Visayan noong 1898. Nasa ibabaw siya ng kabayo at hawak ang espada. May kalapati pa sa braso niya, simbolo ng kalayaan at kapayapaan. At sa tabi lang ng park, makikita mo ang Lantern Street.
Isang makulay na walkway na lalo pang gumaganda paggabi dahil sa mga nag-iilaw na lanterns na nakadisplay sa itaas. Perfect ito for nice strolls, quick date spots, or pang IG content. Ang aesthetic talaga. At dahil sa nabago tayong katutour, ayan, this time for me to relax muna at magpahinga dito sa ating tutuluyan, ang Seda Atria. At eto, mag-mini room tour muna tayo. And here's the view. Outside, medyo ginabi tayo. And since hindi pa ako kumakain or nagdi-dinner, ayan, we decided to check out this place beside Seda Atria. Ito ang shops at Atria. Ayan, may mga fine dining restaurants dito. At sana meron tayong makainan na medyo mura lang. We decided to eat here at Match Cafe, isa sa mga legendary cafe shops here at Iloilo. It's a very nice and cozy place, and I got the opportunity to watch kung paano nila ginagawa yung kanilang famous coffee. Ayan, ilang beses pala nilang sinasala. Ganyan yata yung proper way nila or traditional way of making coffee. And good morning! It's time for us to try the breakfast buffet here at Seda Atria. Excited na ako.
And after the breakfast, ayan, it's time for us to check out SM South Point. Sa gitna ng South Point ay may mini park kung saan may fountain. Ayan, perfect para sa chill spot habang naghihintay ng food o tambay kasama ang barkada. Perfect pang selfie. At ito naman para sa pampasalubong. Punta tayo sa Bongbongs.
At para naman sa ating merienda, itry natin ang Lapas Batchoy dito sa Ted's Old Timer Lapas Batchoy.